May mga tao na kapag umalis, hindi lang sila ang nawawala. Parang may bahagi rin ng pagkatao natin ang kasamang umaalis. At siguro, iyon ang isa sa pinakamahirap tanggapin pagkatapos ng isang pag-ibig. Hindi dahil hindi mo kayang mabuhay nang wala sila, kundi dahil sa tagal ng panahon na kasama mo sila, nasanay kang isama sila sa lahat ng bersyon ng hinaharap na naiisip mo. Kasama sila sa mga plano. Kasama sila sa mga pangarap. Kasama sila sa mga simpleng bagay na dati mong inaabangan. Kapag nawala sila, parang biglang nagkakaroon ng katahimikan. Isang katahimikang hindi mo alam kung paano pupunuin. Sa umpisa, akala mo sila ang hinahanap mo. Akala mo sila ang kulang. Akala mo kapag bumalik sila, babalik din ang dating ikaw. Pero habang lumilipas ang panahon, may isang bagay kang unti-unting naiintindihan. Hindi pala sila ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo, yung sarili mong nawala habang minamahal mo sila. Dahil minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa ibang tao, unti-unti nating nakakalimutan ang sarili natin. Nakakalimutan natin ang mga pangarap na tayo lang ang may gusto. Nakakalimutan natin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Nakakalimutan natin kung sino tayo bago tayo naging tayo. At kapag natapos ang relasyon, doon mo mararamdaman ang totoong lungkot. Hindi lang dahil wala na sila, kundi dahil hindi mo na rin kilala ang sarili mo. May mga araw na gigising ka at hindi mo alam kung ano ang susunod mong gagawin. May mga gabing nakatitig ka lang sa kisame. Iniisip kung saan ka nagkulang. Iniisip kung ano ang pwede mong ginawa ng mas mabuti. Iniisip kung bakit sa kabila ng lahat ng binigay mo, nauwi pa rin sa wala. At alam mo kung ano ang mas masakit? Minsan, wala talagang sagot. May mga tanong na hindi kailanman masasagot. May mga dahilan na hindi mo kailanman maiintindihan. At habang pilit mong hinahanap ang mga sagot, mas lalo mo lang pinapagod ang sarili mo. Hanggang sa dumating ang araw na mapapagod ka na ring magtanong. At sa unang pagkakataon, pipiliin mong mabuhay para sa sarili mo. Hindi dahil okay ka na. Hindi dahil wala ka nang maramdaman. Kundi dahil napagtanto mong hindi pwedeng habang buhay kang mananatili sa parehong sakit. At doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Hindi sa araw na tumigil kang mahalin sila. Hindi sa araw na nagsimula mong mahalin ulit ang sarili mo. Sa araw na nagsimula kang lumabas mag-isa. Sa araw na bumalik ka sa mga bagay na dati mong gustong gawin. Sa araw na nagsimula kang mangarap ulit. Hindi kasama ang ibang tao, kundi para sa sarili mo. Unti-unti, natututo kang maging masaya ulit. Hindi malaking saya, hindi agad-agad, kundi yung maliliit na bagay. Yung kape sa umaga, yung mahabang biyahe, yung malamig na hangin sa madaling araw, yung pakiramdam na kahit mag-isa ka, payapa ka. Doon mo maiintindihan na hindi pala lahat ng pagkawala ay kaparusahan. May mga pagkawala na dumarating para ibalik tayo sa sarili natin. May mga taong nawawala, hindi para sirain tayo, kundi para ipaalala kung sino tayo kapag wala sila. At habang patuloy kang naglalakad, may mga bagay kang mapapansin. Mas matapang ka na ngayon. Mas maingat ka na ngayon. Mas malalim ka ng magmahal. Hindi dahil hindi ka nasaktan, kundi dahil nasaktan ka at natuto ka. Balang araw, may makikilala sa bagong bersyon nito. Sa bersyon mong dumaan sa sakit. Sa bersyon mong natutong bumangon. Sa bersyon mong hindi na naghahanap ng taong pupuno sa kakulangan mo.
dahil natutunan mo na maging buo kahit mag-isa. At kapag dumating ang araw na yun, hindi mo na ikukumpara ang sarili mo sa nakaraan. Hindi mo na dadalhin ang bigat ng dati. Dahil alam mo nang ang pagmamahal ay hindi tungkol sa paghahanap ng taong kukumpleto sa iyo. Tungkol ito sa dalawang taong buo na pinipiling samahan ng isa't isa. At marahil, iyon ang pinakamahalagang natutunan mo pagkatapos nila. Na bago mo mahalin ng tama ang ibang tao, kailangan mo munang balikan ang sarili mong matagal mong iniwan. Kailangan mo munang patawarin ang sarili mo. Kailangan mo munang yakapin ang lahat ng sugat na pilit mong tinatago. At higit sa lahat, kailangan mong tanggapin na ang nangyari ay bahagi lamang ng kwento mo. Hindi ito ang buong kwento. Hindi ito ang katapusan. Isa lamang itong kabanata. Isang kabanatang nagturo sa iyo kung paano mawalan, kung paano masaktan, kung paano bumangon, at kung paano hanapin ang sarili mo pagkatapos ng lahat. Kaya kung pakiramdam mo hanggang ngayon ay nawawala ka pa rin, huwag ka matakot. Hindi ka nawawala. Naglalakbay ka lang. Babalik sa taong matagal nang naghihintay sa iyo, ang sarili mo. Palang araw, kapag tuluyan mo na siyang natagpuan, mapapangiti ka na lang. Hindi dahil nakalimutan mo ang nakaraan, kundi dahil natanggap mo na ito. At sa wakas, nahanap mo rin ang taong matagal mong hinahanap. Hindi siya ibang tao, ikaw pala. Doon magsisimula ang pinakamagandang bahagi ng kwento mo, ang pagbabalik mo sa sarili mo.